Hektik ng araw po nito kahapon, Energy Secretary Sharon Garin. Hi Sec, good morning. Good morning. Ikaw alarm clock ko. Patingin, ano ang itsura natin on a Tuesday morning? Hindi kita makita, Sec eh. Walang ligo-ligo na to para magpa-interview sa'yo. Hindi, kaya naman. No, kaya naman. Laban. Laban lang. Oy. Ganun talaga ang buhay. No? May ups and downs po tayo. Sanay na sanay ka naman dyan, Secretary. Okay lang. Buti na lang nagigising ninyo ako. Si Titus, Titus ba? Yan po ang trabaho ni Titus Tagagising. Ano? Best friend ko na yan, best friend. Unahin natin itong may padala po na sulat yung SINAG. I know na-discuss dito kahapon. Sabi ng SINAG, dapat imbestigahan ng DOE yung may mga gasolinahan daw na hindi pinagbibentahan yung mga farmers and fisher folks na nagbibit-bit ng mga galon-galon. Siyempre hindi naman pwedeng dalhin yung traktora o baruto sa atin sa Ilonggo, baruto, yung mga sasakyang pandagat sa gasolinahan. Paano bang direktiba mo rito, Secretary? We've sent notices na i-allow ang pagbenta po sa mga farmers, fisher folks, mga genset natin, hospitals, all the essentials na talagang yung kumukuha para sa traktora or sa generators nila. We allow that na. So, i-reinforce lang po namin kasi palagi pong tinatanong yan, kahapon especially. So, we'll remind them again na i-allow sila. Okay, pakisabi na lang po kasi kawawa, titigil po ng pangisda at titigil ng pagsasaka pag hindi po sila makakuha ng fuel, Secretary. Ang ina-avoid po natin yung hoarding, no? Yung mga hindi nangangailangan pero nag-hoard lang or nagtatago ng gasolina. So, ang kailangan po na mabentahan po yung mga farmers natin. Ang sabi kasi namin dapat lang para ma-avoid yung hoarding, dapat diretso sa kotse. So, pina-follow naman namin na pwede yung farmers. So, hopefully po nakarating na po sa mga gas stations natin. Nandyan na rin lang tayo, Secretary. Is there a way to subsidize the fuel of farmers and fisher folks? Yaman din lang na sila ang gumagawa ng pagkain natin. Pwede ba yun? Subsidize natin yung fuel nila? Meron po. Kasama po yan sa kasama siya sa yung fuel subsidy. Hindi lang po yun sa jeepney drivers natin or sa tricycle drivers. Pero include po yung farmers and fisher folks. Ang distribution ng para sa drivers is for DOTR while yung sa farmers po supposedly ang system is for Department of Agriculture. Pero hindi pa nagsisimula, Sec. Hindi pa po. Hinihintay pa nila yung I guess naayos na siguro yung listahan yan kasi alam ko last year nag-distribute na tayo. Pero I guess ang hinihintay nila kung ang calculation pa kung magkano yung pangbigay at ilan yung kailangan nila. Sec, sa tansya ninyo, kailan kaya natin mababawasan o maaalis pansamantala yung excise tax? Kasi narinig ko kahapon yung taga-NEDA ba yun o taga-finance ba yun na parang Mayo pa raw? Ang tagal naman kung Mayo pa natin may papatupad yun. Yun din yung sabi ko. Tapos na yung problema tsaka tayo magbaba ng excise tax. No? So, I think yung detalye kaya na-discuss yan kung gaano ba katagal yung pag-observe of how much the averaging of the crude oil should be. Kasi I think kahapon, if I don't, correct me if I'm wrong, Alvin, parang 3 months yata yung requirement. So yun din yung sabi ko na medyo matagal yata yan kasi hindi naman to, we're hoping or we're expecting this is not long term and ang need is ngayon na. So I think kaya nila dinidiscuss din. They're exploring ways to improve the bill. But do you believe na kaya naman wag namang Mayo naman. Baka kakayanin naman siguro ng dulong March for instance or umpisa ng Abril. Apo. I think that's the best kasi kung masunod po ang mga plano or yung kung anong nakasabi sa batas, ang ayuda for our fisher folks, farmers, and jeepney drivers should be, basta kung akyat siya ng akyat, should be available within this month. No? So, I think ang excise tax dapat
pumasok na siya by April kung papayagan ng Kongreso. Depende po yun sa Congress kung anong version po yung gagawin nila. Tama. Pero sa palagay nyo ba, Secretary, ito na po yung pinakamalalang epekto o pagsipa ng presyo o the worst is not yet over? Nag-uumpisa pa lang tayo. Ako, I would expect the worst, Alvin, because it's better na lang na over-prepared tayo. Hindi ko rin talaga masabi or I don't have the vision kung ano mangyayari by this week or next week even or kung gaano siya katagal. So, gusto ko lang na prepared tayo. We prepare for the worst. We make sure that tayo po, kahit po mag-gera sila doon, that Philippines will be okay, fuel and power-wise. No? So, that's why, kaya di ba nababalitaan niyo naman, dami mga bills na pinopropose, marami kaming mga agencies namin dito sa DOE, pinapa-explore ko na ng options kung mag-open up the talks with other suppliers, possible suppliers, or yung mga oil companies, inuutusan na yan na mag-order na sila ngayon. Because we're hoping na matapos na to kaagad. Pero just in case, I'd rather our industry is over-prepared. Kasi may ilalala pa. It's possible. It's possible. Wala akong prediction dyan. So, yung sa akin lang is possible siya, kung possible pa rin na it gets higher or it goes longer, itong yung gera, prepare na tayo. Huwag tayong maghintay na certain na it gets worse. We prepare and at least pagdating kung tumagal siya, ready tayo. Pero kampante naman kayo, Sec, na hindi tayo mauubusan po ng petrolyo. Kahapon inanunsyo nyo hanggang dulong Abril, hindi ho ba? Kampante ba kayo na may paparating? Kasi paano yun pag walang dumating na petrolyo? I'm confident, no? I'm more optimistic na makakakuha tayo ng supply. I think what worries me more is the price. Ang supply kasi, di ba dati may mga just as ano ba kung hindi tayo bebentahan ng saan ba tayo kumukuha ngayon? South Korea, no? Kung hindi tayo makabili doon sa South Korea, meron naman tayong Canada o Brazil na pwedeng kausapin. Kung hindi magbenta yung iba, we have other countries na pwede natin kausapin. Yun po yung ginagawa na namin ngayon. We're trying to analyze ano yung possible na it gets worse and worse, anong mangyayari. And then we have to look for options now na. So bakit ako optimistic in this sense? Kasi malayo pa naman yung April. So we have been given time to prepare. So kaya po nagtatrabaho na po kami ngayon para in preparation po kung ano man mangyari po sa end of April. Pero kung Canada or Brazil, wow, ang layo nun, Secretary, compared sa South Korea. Masyadong malayo yung Brazil at Canada. Aba, ano yun eh? Barko yan eh. Kaya nga. Diba? Mga isang buwan din ang biyahe yun para umabot sa atin eh. So it takes time. Pero we have time naman, no? We have time. There's also Australia, there's also India. Marami pa namang options. Kaya lang kailangan pa namin kausapin or kinakausap na ngayon ng mga companies or ng mga agencies. So, hindi mo nakikita na ito'y pwedeng mauwi sa rason. Kung mag-aabot tayo sa punto na para mapahaba pa ng konti yung supply, kailangan irasyon natin yung fuel. Sa ngayon po, that would be very disruptive. So, sa akin po, hindi pa naman kailangan where we are now, sa inventory po ng Pilipinas, sa presyo na where it is now, tsaka kung basta yun sa preparations natin, hindi naman kailangan. I'm not recommending that now to the President kasi hindi pa naman kailangan. Now, is it possible na mangyari? Possible kung may mga iba pa, things get worse and worse.
possible. Pero we'll work hard to avoid that po. Hindi lang ako 100% na mag-assure sa public, pero tinatrabaho na po ngayon yan na hindi tayo darating. Yun talaga yung ina-avoid talaga ng DOE na yung mga nangyari nung back in 1970s na may mga coupon tayo. I don't think we will come to that. And that's what our work now, we're working hard to avoid that event. Hari nawa, no po. So sa ngayon, kahit gaano karaming fuel ang gusto mong bilhin, pwede mo pang bilhin sa mga gasolinahan, Secretary. Opo. Pwede pang bumili ang ating mga basta. Kaya po talagang etong sitwasyon na pwede ka pa namang bumili. Pumipila lang nga ngayon kasi medyo nininervous sa mga tao. But you can still pa naman buy, and there's enough fuel for everyone for the next few 2 months. Kaya ang kailangan lang talaga, we're making sure of that, pero we're asking the public na let's also save on fuel para responsible tayo sa pag-consume natin. Para hindi po yung huwag tayong mag-hoarding, huwag tayong kung saan-saan lang pupunta, gastos tayo sa gasolina. Para we're also responsible with what we have. Huwag tayong magwaldas sa gasolina. We might need to, balance yan, Alvin. We make sure that we have, but at the same time, we're very responsible na on fuel efficiency po. Huwag tayong magastos masyado. Yeah. Kumbaga may share din po tayo. Let's do our share in this problem. Na ang solusyon tayo. Kaya nga dapat lang naman talaga we're very responsible with our consumption. Pero also added to the fact na we're preparing for the worst and being responsible is your contribution po sa preparation natin na to. Opo. Isa na lang. Tungkol sa kuryente, pakibanggit mo nga yung binanggit mo sa press con kahapon, Sec. May impact po kasi sa kuryente itong pagsipa ng presyo ng petrolyo. Although may lag na mga 1 buwan, paanong impact na assess ninyo? Ang impact, mga 16% ang possible na increase kasi compounded yan with the cost of transportation, may slight increase si coal, may insurance na may increase din. LNG, which is a liquefied natural gas, double na yung cost niya. Buti na lang may malampaya tayo na makakabawi. So may mga increases. Sabihin mo kung 10 piso ang presyo. 10 piso per kilowatt hour? 160, 1 peso and 60 centavos. Possible lang. As of now, pwede pa namang bumabayan or baka ma-zero, pero as of today's data, mga nakuha namin ng mga presyo ng mga generation, distribution, transmission, yun po yung estimate. So, we're expecting that. But what we want to make sure priority ng DOE is walang bawas sa serbisyo. Ibig sabihin walang blackout, walang red alert. Yun yung kailangan. Mas importante kasi sa amin yan sa atin lahat. No? Hindi ba pwedeng i-suggest nyo, Sec, na yaman din lang na may emergency powers ang presidente? Baka pwede niya ring tanggalin yung VAT on electricity. On electricity lang. Kasi mahigit piso din mababawas nun kung tanggalin natin yung VAT, lalo may VAT on VAT on VAT on VAT. Ang daming VAT dun sa kuryente. Pwede ba yun na pag-isipan at i-recommenda nyo kay Presidente, Sec? We'll discuss it with the economic managers and the president. Pero diniscuss din yata yan kahapon. Umalis na ako yung kahapon. Dinidiscuss din nila sa Congress kahapon about VAT on electricity or even in fuel. So I'm not sure kung anong conclusion nila doon. Baka nag-discuss pa sila. But this is something that came up, and I'll bring it up with the economic managers kung pag nag-meet na kami. Hindi, pero anong position mo doon? You think, hindi, huwag mo na yung sa fuel kasi malaking mawawala sa atin pag VAT on fuel. Ano yun? 12% yun Yung sa kuryente lang kasi merong VAT on VAT on. Anong position mo doon? Alam mo, as DOE, not as an economic team, as DOE, my mandate is na we work
to make sure that there is electricity and there is as much as affordable electricity. Yun po yung mandate ng DOE and mandate to me as a secretary. So I'm supportive of anything that will lower the price. VAT will 12% din yan eh. So malaki din yun yung impact niya. Kung maglo-lower yun ng presyo ng electricity, whether it's VAT on our fuels or on our electricity, ang stand ko doon is I support that, including the excise tax, di ba? Okay. Thank you, Sec. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang Thank you, DOE. Good morning, good morning. Bawal kang mawala ng energy kasi energy secretary. Laban lang to, laban. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Secretary Sharon Garin ng Department of Energy, Radyo Patrol Balita